Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tayo natin yung bonus reading sa iyo. October 2025. At syempre, tao na nakakonect sa inyo. Palagi nyo tatandaan na pwede tayong vice versa. Energy reading to ha. Pag hindi nyo energy, wag nyo na lang pilitin. Maraming salamat po sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaban ng puso nyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo talaga na energy nyo lang ang gusto nyo makakarate, all the details is in description below. Vice versa ha, energy ni Aris this October 2025. Ano ba yun? Ba't ganun? The Knight, puro once ah. The Knight and the Knight. Okay, ang energy mo, andito tamahan din sa candle, di ba? Parang andun kasi situasyon mo na parang may hinahanap ka, parang you're waiting for a light. Parang gano'n ang nakikita ko sino. Ang energy mo is there's a path o may pagbabagong magaganap ang mangyari sa iyo. This October. Tama, there's a growth oh. Kumbaga, sa iba sa inyo is this a spiritual growth sa iba, no? Or mas more magiging strong yung inyong intuition o yung inyong instinct this time, this October. Also, malaki ang magbabago sa buhay mo. Sa nakikita ko sa'yo dito, there's a growth, may mga something situation eh. And sabi dito, you need to be strong. Ganyan. Meron din ako nakikita dito na success. Yan. Yung energy mo is strong, success, and pagbabago. Magkakaroon ng enlightenment sa inyo. May mga exciting or excitement situation by this October kang mararamdaman. Yun ang energy nakikita ko sa iyo. Tingnan natin ang parating sa iyo. Diba dito parang may hinihintay kayo, no? Ano ang parating kay Aris, October? Parating kay Aris. Puro night ka. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo by October is may tao na matagal mo nang kakilala. May tao na matagal mo na kakilala na makakatulong sa iyo or tutulungan ka. Or itong tao na ito is may pwede kang kausapin, pag-uusapan, kakausapin ka ata niya. May pag-uusap or makaka-receive kayo ng text message, pag-uusap. Pwedeng mas bata ito sa iyo, no? Pero matagal mo na siya kilala. May pag-uusapan kayo na bagay-bagay kasi may mga kahilingan ako nakikita sa inyo. May travel din ako nakikita sa iyo ah. Pag-uusap about travel, about action. Ay anak, hindi pwede yan. Hindi yan baluga. Sinisira niya yung barahan na. Kinukut-kut niya. Yun. And then, ang parating din sa'yo, universe pwede explain, medyo may lungkot ka. No? Inside, parang ang lungkot mo or may mga iniisip ka. Diba dito magiging busy kayo? Medyo hindi maganda. Marami kang iisipin na bagay-bagay. Ganyan. Kumbaga maari din, kasi nandito kayo sa sitwasyon mo, di ba? Parang may mga bagay ka kasi na gusto mong mabago sa buhay mo. Ang sabi naman kasi dito, you need to be strong. Kasi magbabago at magbabago siya. Mag-focus ka lang. Huwag kang magmadali. Kasi, maaring sa ngayon, kasi, is, may mga sitwasyon na loss of control ka. May mga sitwasyon na hindi mo hawak yung destiny this time. Kasi may mga gagawin, may mga pagsubok ka pa na gagawin kasi no, sa nakita ko dito. Pero you need to be stand strong. Kailangan sa'yo strong will, lakas ng loob,
ang sinasabi din dito, tibayan mo yung loob mo, no? Yun, parating sa'yo, merong sitwasyon, sa iba dito kaguluhan to. Sa iba dito, merong sitwasyon na naulit na noon na mauulit mo. Paulit-ulit na cycle. Yun na nakikita ko dito. May struggle no, sa iba. There's a struggle situation. May, sana hindi lahat. Pero marami kasi akong tao na nakikita. Sana walang kaguluhan, walang conflict, walang mga battle, disagreement, situation. Tulad sabi ko, di ba, parang may kaguluhan. Ganun. Sana walang ganun, no? Medyo iwas ka na lang, umiwas ka na lang kung sakasakaling meron. May mga sitwasyon na pwede daw ma-delay sa'yo. Kaya parang sinasabi dito, huwag kang masyado magmadali, mangyayari yung sitwasyon na ninanais mo. Maaring hindi pa sa ngayon, pero ibibigay niya sa'yo yung better na situation para sa'yo, para makamit mo yun. Ang kinakailangan mo lang ngayon is maniwala ka lang sa kanya, mangyayari yun. Ay, anak, parang may naramdaman ako dyan sa leeg ko, dito. Pinupuan mo si mami. Ay, sorry, naano ko yung mic ko. Kasi iba dito parang feeling trap, stuck, situation, gano'n. Medyo no, may mga frustration ako nakikita sa iyo. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Yung kasi ito, meant to happen yung mga bagay na yun. Ako, anak, hindi pwede nga. Kung nakukulitan na sa mga anak ko no. Dito, sige na. Dapat iwasan. Yung buhay mo kasi Aris, parang zigzag situation. Parang gano'n. Yung iba naman sa inyo, kayo yung mismo pumipili ng destination nyo o ng direction nyo sa buhay nyo. Sa iba, sana, no, kasi there's a bad luck situation ako nakikita sa'yo, sa energy mo, may bad luck ako nakikita, pero as long as you are connected sa taas, ang kanya talaga, tutulungan kanya. Dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan yung ma-out of balance ka, iwasan mo yun, no? Iwasan mo yung, siyempre yung mga tao na toxic, mga sitwasyon na ikakalugmok mo o ikaka-bad ng situation mo, ma-stagnant, ma-trap, iwasan mo yon, sinasabi dito. Iwasan mo yung hindi mo gamitin yung intelligence mo, yung wisdom mo, yung talino mo, ganyan. Iwasan mo yung mga tao na gagamitin ka lang, yung mga tao na very defensive, mga tao na iinisin ka lang, mga sinungaling, iinsultuhin ka, babasusin ka, or mga tao na hindi ka nila pinapahalagan. Siyempre, sinasabi dito, when it comes sa'yo, pahalaga mo yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. No? Huwag mong isipin na hanggang na nag-stop na yung buhay mo dyan. Kasi there's a reason nga, sabi. Kasi kung tingnan mo sa regeneration, di ba? Magiging maganda yung dating sa'yo. Kumbaga, hindi man sa iba sa inyo, hindi man siya ibibigay sa'yo this time. Maghintay ka lang kasi magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. No? Kasi ito, middle yan. Ano ba yung middle? Green siya. Diba? Tapos ito mga flower yan, halaman. Ibig sabihin din, may mga tao talaga na mamahalin ka o susuportahan ka, tutulungan ka, no, to growth or mamunga ka or mag-green o maging maganda yung buhay mo. Ibig sabihin, may mga pagtulong kasi ako, di ba, na nakita sa iyo dito. May mga tao na makakatulong sa iyo, ibig sabihin. Kung sa sarili mo naman, may mga bagay na kailangan mo nang i-let go. You need to release or kailangan mo na talagang baguhin.
Para kung gusto mo talaga ng pagbabago sa buhay. Diba? Iwasan mo yung siyempre mas marami yung lumabas o mas marami yung gastos sa buhay, yung ma-stagnant ka at mahatak at ma-chain ka pa rin sa sitwasyon mo from the past. Yun, iwasan mo. Yung mga taong gagamitin ka lang, umiwas ka dun. Yung mga tao na, na hindi ka papahalagahan, umiwas ka na lang dun. Tsaka iwasan mo daw yung yung utang na utang, o kaya mga taong nangungutang. Yan, vice versa. O kaya mga paggamit ng mga card, may card kasi siya sinasabi eh. No? Baka may mga something card na situation ka na ingat ka lang din. Money ni Aris. Kamusta money ni Aris October? So, iba sa inyo kasi, yung meron pa kayong mga sitwasyon na hindi nyo pa kayang i-let go. No? Yan. May mga bagay na hindi nyo pa kayang i-let go sa buhay. Ay, ano to? Hindi to. Sa money niya, syempre you're manifesting talaga, no? Uy, merong something sa pera mo. Okay, when it comes sa money, is may darating sa'yo. Either trabaho siya, project, ganyan. Na ikakaano mo siya. Kung nag-aalala ka sa money mo at yung manifesting money, this time, by October, may darating na project or may darating na trabaho, pagkakakitaan. Yes, there's the end of the hardship situation when it comes sa money mo. Meron din ako nakikita dito na uh, improvement when it comes sa financial mo. There's a lack situation din ako nakikita sa iyo. May mga positivity when it comes sa money mo this time. The beginning is coming. And then also, sa iba sa inyo, kung may mga health issue, yan, magiging okay siya. Yan, makakaroon ng recovery sa pera mo. And then also, sa iba, end of the hardship. Congrats, yung mo, ibig sabihin may gagawin ka, no? May a-actionan ka or may gagawin ka na ikaka-improve ng pera mo or darating yung pera mo or darating yung pera na yun. May sitwasyon ka daw nagagawin. Gawin mo siya. Kasi andito si magician eh. Yan, may mga tao na makikipag-collaborate, may collaboration, partnership, dealing situation. Ako nakikita, nagkakaroon ng mga pagpaplano related to money this time. Sa nakikita ko sa'yo. May mga positivity coming sa pera mo by this October. Diba? Parang andun ka sa sitwasyon na kahit pera na lang ate. Tingnan natin, tao na correct kay Aris. Ano ang nararamdaman mo kay Aris? Tandaan nyo, palagi tayo is vice versa. Nararamdaman niya sa iyo. Ay, ganun. Ganun ba? Teka lang yung iPad natin. Okay, nararamdaman niya sa'yo habang nagbubukas ako ng iPad. O, diba? Okay, nararamdaman niya sa'yo, Aris. Naku po, naloko na. You have the Six of Swords. Mabait ka naman daw. Mabait ka raw. Kaso minsan, may pagkasinungaling ka raw. Or vice versa tayo Yan, sabi ng tao na to, sino man siya sa buhay mo. No? Sabi nito, mabait naman yan si Aris eh. Kaya alam, minsan may pagkasinungaling. May mga pagkatinanong mo, parang may iniiwasan, parang may mga gustong sabihin na ayaw, may mga bagay na ayaw sabihin. Ganyan. Tapos, pwede rin na sa iba is, hindi ko alam kung in the past ito or this time or nung kayo, maaaring nagkaroon siya ng problema when it comes to money or nagkaroon kayo ng problema when it comes to money. Pwedeng ganon. Or itong taon na to is sinasabi mo na parang may karelasyon siya na iba. Maaring there's a connection, pwedeng family, tapos maaring sinasabi niya sa'yo na
hindi na sila okay, nagkaroon na silang separated, pero ang nakikita ko dito, pwedeng nagkakaroon pa sila ng pag-uusap, no? Yun. Or sa iba dito, there's a connection. Nararamdaman mo sa kanya, si Aris, ano yan eh? Six of Swords. Nakakapagod siyang karelasyon. Para dumating ka sa point na napagod ka sa kanya. Ganyan. Yan, napagod ako sa kanya. Kaya kung nagkahiwalay kayo, napagod ako sa sobrang pagod ko, yun na nga, naghiwalay kami. No, dumating ako sa point na tama na rin. Nandun ka sa point na yun. Kumbaga, parang naging masyadong matigas si Aris sa'yo, para sa'yo, no? Naging masyado siyang, pagtanungin mo siya, parang iniiwasan niya yung mga bagay-bagay o situation. Kaya nagkaroon ng separation. Kumbaga, nagkaroon ng mga unexpected change in this relationship. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, nararamdaman mo sa kanya, sana, sa magkahiwalay at magkasama, sinasabi kasi ng dito na parang, sabi mo na, vice versa ha, si Aris, naging tanga ako dyan eh. Nagpakatanga ako dyan. Sobra ako nagpakatanga pagdating sa pag-ibig. O di ba sana all, di ba? Pero syempre, alam niyo yung parang mahal mo, di ba? May mga point na tinatanggap mo na kahit masakit, kahit na ninabackstab ka, kahit na nagtataksil siya, kahit na may connections sa iba, tanggap mo siya. Kasi mahal mo siya. Ganun. Kapag parang sinasabi mo rin na, syempre, minsan, di ba, kahit na alam mong tanga ka, okay lang. Minsan, siguro dumadating yung point na may kalupitan si Aris, minsan matigas ang puso niya. Kumbaga, siguro hindi niya minsan makontrol yung anger niya o yung mga yung meron siya. Siguro hindi ko naman sinasabing bad attitude as in big bad attitude. Hindi naman, siguro may mga point na pag nagalit hindi niya makontrol yung emotions niya. Siguro dumatating sa point na gano'n, ano, sa nakita ko. Kaya yun ang nakikita ko sa iyo dito. Vice versa. Tingnan natin, ano ang intention niya sa'yo. Tao na nakakonect. Sabi niya, Aris, eto ha. Sabi niya, ganun ka raw. Intention. Intention mo kay Aris. Analo Tawa ko dito Okay, intention niya sa'yo. Kung kayo is nagkahiwalay nito, sabi niya sa'yo, sana maging masaya ka. Yun. Sana makita mo yung tao na compatible sa'yo sa mga magkakahiwalay dyan. No? Dalawa kasi message na nakita ko dito sa magkakahiwalay. Pero bakit ganun? Sige, sabihin ko. Yun, kung nagkahiwalay kayo, sana magbago na siya. Ano ba naman itong message na to? Sana maging masaya siya, sana ma-enlighten siya, sana magbago na siya, hindi na siya mangloko, magsinungaling, maging liar, magtaksil, maging manipulative, ganyan. Ando yun sa point na yun, sa nakita ko dito. Kumbaga, ikat na niya yung mga dapat na ikat, na hindi na nagiging good, ganyan. Sana magsisi siya, sana sa iba sa inyo, intention nitong tao na to sa'yo, Aris, yun. Sana pagsisihan mo yung mga ginawa mo sa kanya. Sana daw, linisin mo na yung sarili mo or sa iba sa inyo, sana daw, kausapin mo siya at magsalita ka ng katotohanan sa kanya at mag-confess ka sa kanya. Vice versa. Yan. Sa iba naman sa inyo, sa mga magkakarelasyon, masaya kayo. Masaya kayo sa buhay na to. Kahit na minsan nararamdaman mo at nawawala lang trust or minsan walang pagkakaisa or maybe hope hindi lahat kasi dito sa sitwasyon na to, sa iba sa inyo maaring bago kayo or pwede rin na hot and cold yung relationship na to sa nakikita ko dito sa sitwasyon masaya kaso when it comes to a love hindi siya love dito hindi siguro sa iba love
'Di ba? Intention niya sa'yo, ganun din. Sana, sana, eh, parang totally maging masaya yung relationship, na sana, i-let go mo na yung mga bad situation mo, ganyan. Umalis ka na ron, tama na, parang ganun. Sana, bakit kaya ganun? Sana mahalin mo na ako ng todo, or mahalin mo talaga ako ng kompleto. Yan ang sinasabi niya dito. Dito sa sitwasyon na, bibigyan ko lang kayo ng honest reading. May panggagamit dito. Hindi ko alam kung ikaw yung nagagamit, Aris, o yung tao mo ginagamit ka lang niya. May panggagamit. Kumbaga, hindi man siya panggagamit, hindi siya equal. No? Inequality to eh. Yung relationship. May something in this relationship. Alam ko na alam mo kung ano yun. Alam nyo na alam nyo kung ano yun. Action. Anong action mo kay Aris? Pwede rin na kung kayo is nagkahiwalay, maaring itong relationship is nagkaroon lang talaga ng it's more on panggagamit lang. Or pwedeng nag-fade na yung pagmamahal talaga, no? Sa iba sa inyo. Sa mga nagkahiwalay. Kasi nagkaroon talaga ng breakup. Intention niya, action niya sa'yo. Action niya sa'yo, Aris, vice versa tayo Dalawa ang message na nandito sa mga magkakahiwalay. Sa mga magkakahiwalay, itong tao na to is gusto niyang bumalik sa'yo. At gusto kanya kausapin. Naghihintay siya na tamang panahon, tamang pagkakataon para magkaroon ng pagsasaayos. Itong tao ito is still interested pa rin na syempre nandun yung thinking about nang hinayang siya sa relationship na to. No? Parang nagkaroon siya na panghihinayang. Pero, ang nakikita ko sa kanya, kung kayo is magkakabalikan, ikaw or siya, there's a boundary no? Ako nakita. Pero siguro this week, o by this first week of October, magkakaroon kayo ng connection ng tao na to. Pwede magte-text ka or magte-text siya. Pwede magkakaroon ng communication, something communication. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is in the relationship, ang action niya sa'yo, Aris, actually itong tao na to, willing siya na makipagsapalaran in this relationship. Willing siya doon. Willing siyang maghintay. Willing siyang, ano ba itong tao na to? Patient siya sa'yo eh. Kasi ando yung point na kahit na nagkakaroon ng disappointment, kahit na nagkakaroon ng hindi magandang situation in this relationship, ang patient ng tao mo, Aris. Kasi biruin mo, sino bang taong magiging mabait o magiging patient when it comes sa'yo pagdating sa pagmamahal? Kasi oo sa una, magiging ganun ka, di ba? Pero yung kung paulit-ulit na may nagaganap na nangyayari o may nangyaring big situation in the past, pero handyan pa rin siya, miracle yun. Kasi ibig sabihin, mahal ka ng tao mo. Yun nga lang, siguro, kailangan pagputuunan mo rin siya ng pansin. Kasi, hinahabaan niya yung pasensya niya pagdating sa iyo. Kasi ganun kanya kamahal. Kumbaga, nahandun siya sa sitwasyon na maghihintay ako at makikipagsapalaran ako na baka someday, magbago yung ihip ng hangin, di ba? Dumating yung time na maging okay yung lahat, oo, kung nagkakaroon man ng third party, siguro or may there's a connection pa na iba sa inyo, baka dumating din yung time na lahat ng 100% na pagtingin mo pumunta na sa akin. Hindi lang siya 50, hindi lang siya 30, ganyan. No? Nandun siya sa paghihintay, willing siyang maghintay. Oh, Galileo. Tingnan natin.
Ano nararamdaman mo, Ari, sa tao na to? Tandaan nyo palagi, vice versa tayo. Nararamdaman. Si Pussycat to, ah. Nine of Swords. Nararamdaman mo sa kanya, Aris. Vice versa, ha? Aba, magkakaroon ka na, sa mga nagkahiwalay, magkakaroon ka ng connection. Sa mga magkakahiwalay. Sa mga magkakahiwalay, nararamdaman mo sa kanya, Aris, nararamdaman mo siya yung tao na palaisip. Alam mo yun? Palaisip siya. Siya yung tao na, mas bata ba siya sa'yo? Parang mas bata siya sa'yo. Or vice versa tayo, ah. Yan. Palaisip siyang tao siya. Kumbaga, nararamdaman mo sa kanya, they always think negativity, parang ganun, or marami siyang frustration sa buhay niya. Mabait. Sabi mo, mabait yan. Mabait naman yan eh. Patient, always focus sa gusto niya fokusan. Kumbaga, malakas yung loob. Also, it's more on there's a purity situation. Pag sinabi ko, ginagawa niya. Ganyan. Pag ganito, ganyan siya. Kahit na minsan nararamdaman ko siya yung nasasaktan dito sa relationship. Pero, alam ko, parang sabi mo sa sobrang bait niya, nakokontrol ko na siya. Parang ganun yung situation. Nagpapakontrol naman siya. Yun ang sinasabi mo. Kumbaga, kaya mo siyang paamuhin, no, sa iyong mga salita, sa iyong mga sasabihin. Kumbaga, kung nagkakaroon ng frustration, nagkakaroon ng hindi magandang situation, isang salita mo lang o isang sabi mo lang, parang nagiging okay lahat. Parang siya yung tao na, hindi ko naman sinasabi na sunod-sunuran. Siguro, go to the flow, yung sinasabi mo sa kanya. Gano'n. Yun ang sinasabi mo. Sa mga magkakahiwalay, may mga unexpected communication, text message kayo na marireceive sa tao na to. Arigato naman, Sika.